Paano ba natin dapat tignan at usisain ang mga miracle stories na ito? Si David Humes ay isang kilalang Scottish thinker na mula sa 18th century at meron siyang magandang punto pagdating sa kung paano ba natin dapat tignan ang mga kwento ng himala. Kung isipin nyo nga naman mga ka-LE, ang mga miracle stories na ito ay naglalarawan ng mga bagay na imposibleng mangyari. Yung kwento kung saan naglalakad si Jesus sa tubig at yung kwento kung saan ginawa niyang wine ang tubig ay parehong imposibleng mangyari. Kaya hindi tayo dapat basta-basta maniwala sa mga ito. Ganon din ang mga fairy tales na naglalarawan ng mga mahimalang pangyayari tulad ng palaka na naging prinsipe matapos itong halikan ng isang prinsesa. Yan ang rason kung bakit sinabi ni David Humes na ang mga himala ay violation of natural laws o paglabag sa mga batas ng kalikasan. Ang mga kwento ng himala ay kwento ng mga bagay na imposibleng mangyari, mas kapani-paniwala pa ang idea na hindi talaga nangyari ang mga ito. Ayon kay David Humes, hindi natin dapat basta pinaniniwalaan ang mga kwento ng himala at ang mga di umano'y katibayan nito. Ito ay dahil malaki ang posibilidad na ang mga miracle stories na ating naririnig ay bunga lamang ng malikmata, maling pag-intindi at pagpapasa ng detalye, o hindi naman kaya ay pagsisinungaling at panluloko. Ano bang ibig sabihin nito mga ka-LE? Halimbawa, meron kayong kaibigan na nagkwento sa inyo ng isang miracle story. Sabihin natin na siya si John. Sabihin natin na nagtitiwala ka kay John at kilala mo si John na tapat at lagi nagsasabi ng totoo. Ngayon mga ka-LE, isang araw, nagkwento sa iyo si John ng isang himala. Sinabi ni John na nakita niya ang isang mangkukulam na nakasakay sa walis at lumilipad ito sa palayan. Ngayon mga ka-LE, paano ba natin dapat tignan ang kwentong ito sa paraang iminumungkahi ni David Hume? Dapat ba tayong maniwala agad kay John dahil kilala natin siya na lagi nagsasabi ng totoo? Ganito mga ka-LE, kahit kilala natin si John bilang isang tapat na tao, kailangan pa rin nating timbangin ang mga posibilidad upang malaman natin ang totoo. Dahil nagtitiwala tayo kay John, mahirap paniwalaan na siya ay gagawa ng kwento. Pero tandaan natin na mas mahirap pa rin paniwalaan at mas malayo sa katotohanan ang himala na kanyang kinukwento. Dapat ka lang maniwala sa himalang sinasabi ni John kung ang posibilidad na siya ay namalikmata o gumagawa ng kwento ay mas imposible kaysa sa kwento ng lumilipad na mangkukulam. At sa kasong ito, kahit gaano pa kalaki ang tiwala natin kay John, mas malapit pa rin sa realidad ang idea na siya ay nagsisinungaling o namalikmata. Ngayon mga ka-LE, silipin natin ang isang kilalang kwento tungkol sa himala ng Fatima at gamitin natin ang teknik ni David Hume upang matulungan natin ang ating mga sarili na sagutin ang tanong kung totoo ba ang himalang ito o gawa-gawa lamang ito ng mga tao.